Sa dulong bahagi ng baryo San Isidro, kung saan ang mga palayan ay tila dagat na sumasabay sa ihip ng amihan at ang mga bundok ay nakatanod na wari mga sinaunang bantay. Matatagpuan ang isang payak na kubo na yari sa kawayan at pawid. Doon, naninirahan si Mateo, isang 14 na taong gulang na anak ng magsasaka. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Sa murang edad, ay batid na niya ang halaga ng bawat butil ng palay, ng bawat patak ng pawis na pumapatak sa tuyong lupa. Ang kanyang ama, si Mang Dario, ay kilala sa baryo bilang masipag ngunit tahimik na tao. Ang kanyang ina namang si Aling Rosa ay may maamong mukha ngunit may matatag na loob. Sa kanila natutunan ni Mateo ang dangal ng paggawa at ang tahimik na pagtitiis. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na lagi niyang kinagigiliwan, ang sagingan sa likod ng kanilang lupain. Ang sagingang iyon ay tila hiwalay sa karaniwang bukirin. May kakaibang lamig ang hangin doon kahit tanghaling tapat. Ang mga dahon ng saging ay may mas matingkad na luntian. At kapag gumagalaw ang mga ito sa hangin, tila may ibinubulong na lihim. Madalas siyang sabihan ng kanyang ina na huwag magpagabi roon. May mga nilalang sa gubat na hindi natin nakikita. Wika ni Aling Rosa minsan, habang inaayos ang mga pinatuyong isda sa hapag. Hindi sila masama kung hindi mo sila gagambalain, pero may mga panahong sila ang mga ngailangan. Hindi iyon gaanong inintindi ni Mateo noon. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento tungkol sa mga duwende, tikbalang at mga diwata. Ngunit para sa kanya, iyon ay mga alamat lamang na pampalipas oras sa mahabang gabi. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon, matapos siyang utusan ng ama na suriin ang mga pananim na saging sa likuran, tinahak niya ang makitid na daang lupa papunta sa sagingan. May bitbit siyang itak at isang lumang bayong. Ang araw ay papalubog na at ang kulay kahel ng kalangitan ay sumasalamin sa mga dahon. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga ibon at kuliglig. Subalit may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa kanyang dibdib. Isang uri ng paninikip na hindi niya maipaliwanag. Sa paglapit niya sa pinakadulong bahagi ng sagingan, napansin niya ang isang kumpol ng mga dahon na tila kakaiba ang pagkakayuko. May bahid ng pula sa lupa sa paanan ng puno. Lumapit siya at doon niya ito nakita. Isang maliit na nilalang, hindi hihigit sa isang talampakan ang taas, ang nakahandusay sa ilalim ng puno ng saging. Ang balat nito ay kulay kayumangging tila lupa. Ang buhok ay kulay abo na halos sumayad sa lupa. Nakasuot ito ng lumang kasuotang tila hinabi sa hibla ng damo. Sa tagiliran nito ay may sugat, malalim at sariwa. Napatigil si Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata at sandaling napako ang kanyang paa sa lupa. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Ito ay isang duwende. Hindi ang uri ng duwending inilalarawan sa mga kwento bilang mapaglaro o mapanlinlang. Ang nasa harap niya ay tila sugatan at nanghihina. Ang dibdib nito ay marahang tumataas, bumababang, tila nahihirapan sa paghinga. Naglaban sa kanyang isip ang takot at awa.
Naalala niya ang mga babala ng matatanda na huwag manghimasok sa mga bagay na hindi na uunawaan. Ngunit naalala rin niya ang turo ng kanyang ama, kung may nangangailangan, tumulong ka kung kaya mo. Lumuhod siya. Dahan-dahan niyang inilapag ang bayong at lumapit pa sa nilalang. Sa malapitan ay nakita niya ang sanhi ng sugat, tila hiwa ng matalim na bakal. Sino ang gumawa nito sa'yo? Bulong niya, bagaman alam niyang hindi siya sasagutin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, marahang dumilat ang nilalang. Ang mga mata nito ay hindi karaniwan. Hindi ito lubos na itim o kayumanggi. Ito'y tila kulay ng basang lupa na tinamaan ng sinag ng buwan. Malalim at may kung anong sinaunang talino. Bata, mahinang wika ng duwende, halos hindi marinig. Napalunok si Mateo. Hindi siya sigurado kung tatakbo o mananatili. Hindi kita sasaktan, agad niyang sambit, na tila ba may kailangang patunayan. Pinagmasdan siya ng nilalang. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit higit ang sakit. Tinugis nila ako, wika nito. Ang mga naghahangad ng kapangyarihan. Hindi na nagtanong si Mateo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang sinasabi ng nilalang. Ngunit ang dugo sa lupa ay sapat na patunay na hindi ito maaaring iwan. Mula sa bayong ay kumuha siya ng malinis na piraso ng tela na dati ginamit ng kanyang ina sa paglalagay ng halamang gamot. Pinunit niya ito at marahang pinisil ang sugat ng duwende upang huminto ang pagdurugo. Napapikit ang nilalang sa hapdi, ngunit hindi ito sumigaw. Sandali lang, wika ni Mateo. Tumakbo siya pabalik sa kubo at kumuha ng dinikdik na dahon ng bayabas at malunggay, mga halamang madalas gamitin ng kanyang ina sa sugat. Pagbalik niya, madilim na ang paligid. Ang sagingan ay tila mas tahimik kaysa dati, na para bang nakamasid ang bawat dahon. Maingat niyang inilapat ang dinikdik na dahon sa sugat at binalutan ito ng tela. Hindi ito sapat, bulong ng duwende. Ngunit sapat para sa ngayon. Hindi kita maaaring iwan dito, sabi ni Mateo. Mapapahamak ka. Sandaling nag-isip ang nilalang. Saka tumango. Isang gabi, doon lamang. Hindi alam ni Mateo kung tama ang kanyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas nanaig ang kanyang konsensya kaysa sa takot. Maingat niyang binuhat ang maliit na nilalang at inilagay sa loob ng bayong. Magaan ito, halos parang tuyong dahon. Ngunit ang pakiramdam ng responsibilidad ay mabigat. Sa paglalakad niya pabalik sa kanilang kubo, daman niya ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang bawat anino ay tila may hugis. Ang bawat tunog ay tila may kahulugan. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon, ang pagtulong sa isang sugatang duwende, ang magbubukas ng pintuan sa isang mundong matagal nang nakasilid sa pagitan ng paniniwala at katotohanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong na pawid at liwanag ng gasera, magsisimula ang lihim na mag-uugnay sa batang magsasaka at sa nilalang ng sinaunang gubat. Tahimik ang gabi sa baryo San Isidro, ngunit sa loob ng maliit na kubo ni na Mateo ay may lihim na humihinga. Maingat na isinara ni Mateo ang pintuan at sinigurong nakasara ang mga binta ng kawayan. Ang kanyang ama at ina ay nasa kabilang silid, abala sa paghahanda ng hapunan.
Ang liwanag ng gasera ay marahang sumasayaw sa mga dingding. Lumilikha ng mga aninong tila may sariling buhay. Inilapag niya ang bayong sa isang sulok ng kanyang silid at dahan-dahang inalis ang takip. Naroon pa rin ang duwende. Maputla ngunit mulat ang mga mata. Hindi ka ba napansin? Mahina nitong tanong. Hindi, sagot ni Mateo. Ngunit hindi kita maaaring itago ng matagal. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Bagaman halata ang panghihina. Hindi ko rin nais maging pabigat sa iyo, bata. Tahimik silang nagkatinginan. Sa unang pagkakataon, mas napagmasdan ni Mateo ang anyo ng kanyang panauhin. Ang balat nito ay tila bahagi ng lupa. May bahid ng kayumangging may mga guhit na parang ugat ng puno. Ang buhok nito ay manipis ngunit mahaba at ang mga mata nito ay may lalim na tila nakakita na ng maraming panahon. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Mateo. Sandaling nag-isip ang nilalang na tila tinitimbang kung dapat ba itong magtiwala. Luntian, sagot nito. Ako ay tagapangalaga ng bahaging ito ng lupa. Napakunot ang noo ni Mateo. Tagapangalaga? Bawat lupain ay may bantay, paliwanag ni Luntian. Ang mga bundok, ang ilog, ang sagingan. Hindi kami nakikita ng karamihan, ngunit kami naririto. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ang mga kwentong dati iniaantok niya lamang ay tila unti-unting nagiging laman at dugo sa kanyang harapan. Bakit ka tinugis? Muli niyang tanong. Nagbago ang anyo ng duwende. Ang pagod ay napalitan ng aninong galit. May mga taong nakadiskubre ng lihim sa ilalim ng lupa. Wika nito. May kapangyarihang nakabaon sa kaibuturan ng sagingang ito. Hindi ito kayamanang ginto o pilak, kundi isang sinaunang bato na naglalaman ng lakas ng lupa. Napahawak si Mateo sa sahig na kawayan. Tila ba maaaring maramdaman ang sinasabi ng nilalang. Hindi ito dapat mapasakamay ng sinumang sakit. Patuloy ni Luntian. Ngunit may mga taong naghuhukay sa gabi. May mga matang nagmamasid. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Naalala niya ang ilang gabi na tila may naririnig siyang kaluskos sa may sagingan. Ngunit inakala lamang niyang mga hayop iyon. Kilalang tao ba sila? Tanong niya. Hindi ko lubos na natitiyak, sagot ni Luntian. Ngunit may dala silang bakal at apoy, at ang sugat na ito, marami nitong hinawakan ang tagiliran, ay mula sa isa sa kanila. Napalunok si Mateo. Kung totoo ang sinasabi ng duwende, may panganib hindi lamang sa nilalang na nasa kanyang silid, kundi pati sa kanilang lupain. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Mateo, kumain ka na. Saglit siyang nataranta. Manatili ka rito, huwag kang lalabas. Bulong niya kay Luntian. Tumango ang duwende at isinandalang sarili sa gilid ng bayong. Lumabas si Mateo at sumalo sa hapag. Tahimik ang hapunan, gaya ng nakagawian. Ngunit sa isip niya ay patuloy ang pag-ikot ng mga salita ni Luntian. Bukas, wika ni Mang Dario habang kumakain. May balita akong may mga taong nagtatanong tungkol sa lupa natin. May nag-aalok na bilhin ang bahagi sa likod. Nanigas si Mateo. Bakit? Tanong ni Aling Rosa. May balak daw magtayo ng bodega o kung anuman, sagot ng ama. Ngunit hindi ako kumbinsido. Lalong bumigat ang dibdib ni Mateo. Ang sagingan, ang bahaging tinutukoy marahil ay ang mismong lugar
kung saan niya natagpuan si Luntian. Matapos ang hapunan, nagpaalam siyang matutulog na. Bumalik siya sa kanyang silid at agad na isinara ang pinto. Gising pa si Luntian. "Narinig ko," wika nito. "May gustong bumili ng lupa," sagot ni Mateo. "Posibleng sila ang tinutukoy mo." Marahang tumango ang duwende. Hindi siya titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang hinahanap. Tahimik ang silid. Sa labas, ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. "Ano ang maaari kong gawin?" tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay hindi bilang isang batang takot, kundi bilang isang taong handang manindigan. Tiningnan siya ni Luntian ng matagal. "Hindi ka karaniwang bata," wika nito. "Ang lupa ay tumugon sa iyong paglapit kanina. Narinig kita ng sagingan bago pa kita nakita." Hindi iyon lubos na naunawaan ni Mateo. "Kung nais mong tumulong," patuloy ng duwende, "kailangan mong makita ang hindi nakikita ng iba. Ngunit may kapalit iyon." "Anong kapalit?" "Kapag pinili mong maging tagapangalaga, hindi ka na muling magiging pangkaraniwan. Makikita mo ang mga lihim ng lupa, ngunit makikita ka rin nila." Hindi agad sumagot si Mateo. Ang mga salitang iyon ay mabigat para sa kanyang murang isip. Sa kabilang silid ay marahang naririnig ang pag-ubo ng kanyang ama. Sa labas ay ang paghuni ng mga insekto. Lahat ay tila normal, ngunit alam niyang may nagbabagong landas sa kanyang harapan. "Ayaw kong mapasama ang pamilya ko," mahina niyang sabi. "Kung wala kang gagawin," sagot ni Luntian, "mas mapapahamak sila." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas ay itinaas ni Mateo ang kanyang tingin. "Kung ito ang kailangan upang maprotektahan ang lupa at ang pamilya ko," wika niya, "handa akong malaman ang katotohanan." Sa mga mata ni Luntian ay muling sumiklab ang kakaibang liwanag. "Kung gayon parap-at-tat pa, nandirin ng Mara nitong sabi. "Sa pagsikat ng buwan bukas ng gabi, dadalhin kita sa puso ng sagingan." At sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na bubong na pawid, nagsimula ang kasunduan na magbubuklod sa isang batang magsasaka at sa sinaunang lihim ng lupa. Maghapon na hindi mapakali si Mateo, habang kasama ang ama sa pagbubungkal ng lupa at pagsisiyasat sa mga tanim. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Luntian. Ang buwan, ang puso ng sagingan, ang kapalit ng katotohanan. Ilang ulit niyang nasilayan ang ama na tila may malalim na iniisip. Tahimik itong nagmamasid sa gawing likuran ng kanilang lupain, kung saan nakatindig ang makapal na kumpol ng mga puno ng saging. May kakaiba sa hangin, minsang bulong ni Mang Dario, na tila kinakausap lamang ang sarili. "Parang may nagbabantay." Hindi sumagot si Mateo, ngunit lalo lamang tumibay ang kanyang paniniwala na hindi nagkakamali si Luntian. Nang sumapit ang gabi at unti-unting lumitaw ang bilog na buwan sa kalangitan, marahang bumangon si Mateo mula sa kanyang higaan. Nakahiga si Mang Dario at Aling Rosa, kapwa pagod sa maghapong gawain. Tahimik siyang lumabas ng silid at nagtungo sa sulok kung saan naroroon si Luntian. Gising na ang duwende. "Panahon na," sabi nito. Hindi na nagsalita si Mateo. Binuksan niya ang maliit na bintana sa likod ng kubo at pinadaan doon ang duwende. Sumunod siya, maingat na hindi lumikha ng ingay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang sagingan ay tila ibang mundo. Ang mga dahon ay kumikislap sa pilak na sinag. Ang lupa ay tila mas madilim, mas buhay. Ang bawat hakbang ni Mateo
ay may kakaibang bigat na para bang may pumapansin sa kanyang paglapit. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Luntian, nang marating nila ang gitna ng sagingan. Sumunod si Mateo. Pakinggan mo ang lupa. Sa una ay tanging huni lamang ng kuliglig ang kanyang narinig. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghinga, may isa pang tunog na sumiksik sa kanyang pandinig. Isang mahinang pag-ugong, tila tibok ng pusong napakalalim sa ilalim ng lupa. Ngayon, bulong ni Luntian, ipatong mo ang iyong kamay sa lupa. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa malamig na lupa. Isang malamig ngunit masiglang alon ang dumaloy sa kanyang braso. Napasinghap siya, ngunit hindi niya inalis ang kamay. Sa kanyang isipan ay may mga larawan na unti-unting nabuo. Mga punong sumisibol, mga ilog na umaagos, mga panahong hindi pa naririto ang kanilang kubo. Ang bato, wika ni Luntian, ay bahagi ng puso ng lupa. Hindi ito likha ng tao. Ito ay nabuo sa simula pa lamang. Biglang bumukas ang mga mata ni Mateo. Sa harap nila, sa ilalim ng isang malaking puno ng saging, ay tila may kumikislap sa lupa. Isang piraso ng bato ang bahagyang nakausli na naglalabas ng mahinang liwanag na kulay luntian. Lumapit sila. Ang bato ay hindi karaniwan. Hindi ito makinis tulad ng hiyas, ni magaspang tulad ng pangkaraniwang bato. Ito'y tila may sariling paghinga, banayad na kumikislap sa bawat sandali. Ito ang hinahanap nila, sabi ni Luntian. Ngunit hindi nila alam kung paano ito gisingin. Ano ang magagawa nito? Tanong ni Mateo. Pinatitibay nito ang lupa. Pinoprotektahan ng ani. Pinananatili ang balanse ng lugar na ito. Kung ito'y mawala, matutuyo ang sagingan. Hihina ang lupa. Napatingin si Mateo sa paligid. Hindi lamang ito simpleng taniman. Ito ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Bakit ako? Tanong niya. Marami pang iba. Dahil ikaw ang pinili ng lupa, sagot ni Luntian. Naramdaman nito ang iyong puso. Hindi ka sakim. Hindi ka naghahangad ng kapangyarihan. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang bato. Kung ako ang magiging tagapangalaga, wika niya, ano ang mangyayari? Magiging bukas sa iyo ang paningin, sagot ng duwende. Makikita mo ang mga nilalang na nakatago. Mararamdaman mo ang pagbabago sa lupa bago pa ito mangyari. Ngunit may panganib. Ang mga naghahanap sa batong ito ay maaaring madama ang iyong ugnayan dito. Bago pa makasagot si Mateo, may biglang kaluskos mula sa gawing hilaga ng sagingan. Nanigas siya. May mga aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Mga taong may dalang ilaw. Naglapat si Luntian ng kamay sa lupa. Biglang nagdilim ang paligid sa bahaging kanilang kinatatayuan, tila tinakpan ng anino. Dumating na sila, mahina nitong sabi. Mula sa malayo ay narinig ni Mateo ang mahinang pag-uusap ng mga lalaki. Dito mismo, wika ng isa. May nakita akong kakaibang liwanag kagabi. Sigurado ka ba? Tugon ng isa pa. Lumakas ang tibok ng puso ni Mateo. Kilala niya ang isa sa mga tinig. Ito ay kay Ginoong Valerio, ang bagong dating na negosyanteng ilang beses nang nagtatanong tungkol sa kanilang lupa. Dahan-dahang humukay ang mga lalaki sa lupa gamit ang pala at bakal. Hindi nila dapat maabot ang bato, bulong ni Luntian. Kung masugatan ito, manghihina ang buong lupain. Napatingin si Mateo sa kumikislap na bato.
Isang desisyon ang kailangang gawin. Paano ko ito poprotektahan? Tanong niya, halos pabulong. Isumpa mo ang iyong sarili bilang tagapangalaga, sagot ni Luntian. Ialay mo ang iyong pangako sa lupa. Sa kabila ng takot, lumuhod si Mateo at muling inilapat ang kanyang kamay sa bato. Pinapangako ko, mahina ngunit malinaw niyang wika. Naiingatan ko ang lupang ito. Hindi ko hahayaang abusuhin ito ng sinuman. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa bato. Hindi sapat upang makita ng mga lalaki, ngunit sapat upang maramdaman ng buong sagingan. Isang malakas na ihip ng hangin ang umikot sa paligid. Ang mga dahon ng saging ay sabay-sabay na kumaluskos. Napaurong ang mga lalaki. Ano yon? Sigaw ng isa. Biglang bumigay ang lupang kanilang hinuhukay at ang pala ng isa ay nabali. Nalulubog ang lupa! Sigaw ng isa pa. Sa takot, nagtakbuhan ang mga lalaki palabas ng sagingan. Unti-unting humupa ang hangin. Nang magmulat si Mateo ng mga mata, ang bato ay mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang liwanag nito ay marahang pumasok sa kanyang palad at naglaho. Napaatras siya. Natanggap ka na nito, wika ni Luntian. May bahid ng paggalang sa tinig. Simula ngayon, ikaw ang bagong tagapangalaga ng sagingan. Tumingin si Mateo sa kanyang kamay. May bahagyang marka roon. Hugis ng dahon ng saging, kulay luntian, at kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa gabing iyon, tuluyang nabuksan ang pintuan sa mundong hindi na niya maaaring takasan. At sa dilim ng papalayong anino ng mga lalaki, nagsimula ang mas malalim na tunggalian sa pagitan ng sakim na pagnanasa at ng isang batang pinili ng lupa. Nagbalik si Mateo sa kubo bago pa tuluyang magliwanag ang silangan. Tahimik ang paligid, tila walang nangyaring kakaiba sa sagingan. Ngunit sa kanyang dibdib ay may bagong tibok, mas malinaw, mas malalim, at tila may kasabay na bulong ng lupa sa bawat paghinga niya. Humiga siya sa banig, subalit hindi siya dinalaw ng antok. Ang marka sa kanyang palad, hugis dahon ng saging, ay bahagyang kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Hindi iyon panaginip. Pagsikat ng araw, tila mas matingkad ang kulay ng kapaligiran. Ang luntian ng palay ay mas buhay. Ang langit ay mas malinaw. Habang naghahanda siya upang tumulong sa ama, napansin niyang mas dama niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may marahang pulso na umaabot sa kanya. Maaga kang nagising, sabi ni Mang Dario habang nagbubuhat ng sako ng pataba. Opo, sagot ni Mateo. Pilit na pinananatiling payapa ang tinig. Naglakad silang mag-ama patungo sa bukid. Habang sila'y naglalakad, biglang napahinto si Mateo. May kakaibang kirot na dumaan sa kanyang palad, kasabay ng pakiramdam na tila may nagbabantang pagbabago sa hangin. Bakit? Tanong ng ama. Wala po, sagot niya, ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang pakiramdam. May paparating. Sa kabilang dulo ng lupa ay nakita nila ang dalawang lalaki na nakatayo malapit sa sagingan. Isa sa kanila ay si Ginoong Valerio. May suot na malinis na kamisa at may hawak na tungkod na tila higit pang pampakitang tao kaysa kailangan. Magandang umaga, Mang Dario. Bati nito. May pilit ng ngiti. Napadaan lamang kami. Hindi sumagot agad ang ama ni Mateo. Ano ang kailangan ninyo? May nais lamang sanang pag-usapan tungkol sa inyong lupa.
Sagot ni Valerio. Malaki ang potensyal nito. Habang nagsasalita ang lalaki, nakaramdam si Mateo ng kakaibang pag-init sa kanyang palad. Parang may sumisigaw sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Hindi totoo ang kanilang pakay. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng panibagong presensya. Hindi tao, hindi hayop. Sa gilid ng kanyang paningin ay may munting aninong gumalaw sa likod ng puno ng saging. Nang linggunin niya, nakita niya ang isang maliit na nilalang na nakatayo roon. Isa pang duwende. Mas bata ang anyo kaysa kay Luntian. Ngunit wala ni isa sa mga lalaki ang tila nakapansin dito. Napagtanto ni Mateo ang sinabi ni Luntian. Makikita mo ang hindi nakikita ng iba. Tahimik siyang lumayo sa usapan at lumapit sa puno. Doon ay malinaw niyang nakita ang nilalang. May suot na tila dahon at may matang puno ng pag-aalala. Tagapangalaga, mahina nitong sabi. Yumuko ng bahagya. Nanlamig si Mateo. Ako ba ang tinutukoy mo? Tumango ang duwende. Nararamdaman ng gubat ang iyong marka. Bakit ka narito? May panganib na hindi lamang mula sa tao, sagot nito. May nilalang na nagising sa kailaliman nang ginambala ang bato kagabi. Naramdaman ni Mateo ang pagbigat ng hangin. Ano iyon? Hindi namin alam ang buong anyo, sagot ng duwende. Ngunit ito'y lumang kapangyarihan na matagal nang nakatali sa lupa. Kapag tuluyang nagising, hindi lamang ang sagingan ang mawawasak. Sa di kalayuan ay narinig ni Mateo ang pagtataas ng boses ni Valerio. Isipin ninyo ang kinabukasan ng inyong anak, giit nito. Makikinabang kayo. Hindi ko ipinagbibili ang lupa ng aking ama, matatag na sagot ni Mang Dario. Ngunit sa kabila ng katatagan ng ama, tama ni Mateo ang paglapit ng mas malaking bagyo. Biglang nagdilim ang kalangitan. Kahit tanghali pa lamang, ang hangin ay umihip ng marahas at ang mga dahon ng saging ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatingin ang lahat sa paligid. Ano ito? Bulong ng isa sa mga tauhan ni Valerio. Sa ilalim ng lupa ay may malakas na pag-uga. Banayad ngunit sapat upang maramdaman ng lahat. Napahawak si Mateo sa kanyang palad. Ang marka ay kumikislap ng mas maliwanag. Tagapangalaga, wika ng munting duwende sa kanyang tabi. Kailangan mong patahimikin ang lupa. Paano? Tanong niya. Nanginginig ang tinig ngunit hindi ang loob. Ilapat mo ang iyong kamay sa lupa at tawagin ang bato. Ipaalala mo sa lupa ang iyong pangako. Sa gitna ng pagkalito ng mga tao, lumuhod si Mateo at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip ay bumalik ang sandali ng kanyang panunumpa. Ang pangakong iingatan ang lupang ito. Ang hangaring protektahan ang kanyang pamilya. Humupa ka! Bulong niya. Hindi ka nag-iisa. Isang mainit na alon ang dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa lupa. Unti-unting humina ang pag-uga. Ang hangin ay bumagal. Ang mga dahon ay tumigil sa marahas na paggalaw. Muling luminaw ang kalangitan. Napatitig si Valerio kay Mateo. May bakas ng pagdududa at pagtataka. Ano ang ginawa ng bata? Bulong nito sa kanyang kasama. Tumayo si Mateo. Pilit na itinatago ang pagod na biglang sumalubong sa kanya. Tila ba may bahagi ng kanyang lakas ang naiwan sa lupa. Lumapit si Mang Dario at hinawakan ang balikat ng anak. Ayos ka lang ba? Opo, sagot niya. Ngunit sa kanyang likuran, nakita niyang muli ang munting duwende. Nakayuko ito bilang paggalang bago tuluyang naglaho sa pagitan ng mga puno.
Lumisan si Valerio at ang mga tauhan nito, ngunit ang kanilang mga mata ay may bagong layunin. Hindi na lamang pag-aari ang nais, kundi ang misteryong kanilang nasilayan. Habang papalayo ang mga ito, naramdaman ni Mateo ang mahinang bulong sa hangin. Hindi pa ito tapos. Sa unang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang marka, napagtanto niyang ang pagiging tagapangalaga ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol. Ito ay paghahanda sa isang digmaang hindi nakikita. Isang tunggalian sa pagitan ng sinaunang kapangyarihan at ng kasakiman ng tao. At ang tunay na anyo ng panganib ay hindi pa niya lubos na nakikita. Mula nang mangyari ang pag-uga sa sagingan, tila may nagbago sa himpapawid ng Baryo San Isidro. Hindi ito lantad sa paningin ng karaniwang tao. Ngunit sa pakiramdam ni Mateo, ang lupa ay hindi na ganoon kapayapa. Sa bawat hakbang niya sa bukid ay may marahang kirot sa kanyang palad. Ang marka ng dahon ng saging ay hindi na lamang simbolo. Ito'y naging tulay ng kanyang damdamin at ng kalagayan ng lupang kanyang pinangakuan. Kinagabihan, matapos ang payak na hapunan, muli siyang nagtungo sa sagingan. Hindi na niya kailangang hanapin si Luntian. Ramdam na niya ang presensya nito bago pa man ito magpakita. Mula sa likod ng isang makapal na puno ay lumitaw ang duwende. Mas maayos na ang tindig nito, bagaman may bakas pa rin ng sugat sa tagiliran. Lumalim ang pagyanig kanina, wika ni Luntian. Walang paligoy-ligoy. Hindi yun simpleng galaw ng lupa. May nagising ba? Tanong ni Mateo. Tahimik na tumango ang duwende. Ang batong pinangangalagaan natin ay hindi lamang sisidlan ng lakas. Paliwanag nito. Ito rin ang selyo. Matagal nang may nakatali sa kailaliman. Isang aninong nilalang na minsang sinubukang sakupin ang lakas ng lupa. Nanlamig ang batok ni Mateo. Isang nilalang? Hindi tulad namin, sagot ni Luntian. Ito'y dating tagapangalaga na nalinlang ng kapangyarihan. Hinangad niyang angkinin ang buong lakas ng bato. Nang siya'y mabigo, siya'y itinali sa ilalim ng lupa. Hindi ganap na patay, hindi ganap na buhay. Napahawak si Mateo sa kanyang palad. At ang pagdating ng mga tao ay nagpagalaw sa mga tanikala, dugtong ni Luntian. Ang bakal na kanilang ginamit ay tumama sa bahaging malapit sa selyo, kaya nag-uga ang lupa. Tahimik silang naglakad patungo sa gitna ng sagingan. Sa ilalim ng buwan, ang lupa ay tila may bahagyang pag-alsa, parang dibdib na nahihirapang huminga. Makinig ka, sabi ni Luntian. Isinara ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa unay karaniwang tunog lamang ang narinig niya. Hangin, dahon, malalayong insekto. Ngunit unti-unting may mas malalim na ugong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito tulad ng tibok na naramdaman niya noong una niyang mahawakan ang bato. Ito'y mas mabagal, mas mabigat, parang galit. Biglang may malamig na alon na gumapang mula sa lupa pataas sa kanyang paa. Napaatras siya. Hindi ito masaya sa iyong pag-iral. Mahina ngunit malinaw na wika ni Luntian. Nararamdaman nito na may bagong tagapangalaga. Hindi ko ginusto ang kapangyarihang ito, sagot ni Mateo. Halos bulong. Ngunit tinanggap mo, tugon ng duwende. At iyan ang hindi nito kayang tanggapin. Sa di kalayuan ay may bahagi ng lupa na bahagyang bumuka, isang manipis na guhit na tila bitak. Mula rito ay sumingaw ang malamig na hangin na may amoy ng basang lupa
at kalumaan. Mula sa loob ng bitak ay may umangat na manipis na usok na kulay abo. At sa loob ng usok may hugis. Hindi malinaw ang anyo, ngunit may dalawang matang tila nagliliyab sa dilim. Napatigil si Mateo. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang katawan ay tila nabalot ng bigat. Tagapangalaga, umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan, hindi sa kanyang tainga. Isuko mo ang marka. Napahawak siya sa kanyang palad. Ang marka ay nag-init, tila tumutugon sa hamon. Hindi ako ang kaaway mo, mariin niyang sagot sa isip. Isang mababang halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Lahat ng may marka ay kaaway. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng saging ay nagsipagbagsakan sa lupa. Ang bitak ay lumawak ng bahagya. Hindi ka pa sapat, wika ng tinig. Ngunit darating ang oras. Sa isang iglap, nagsara ang bitak at naglaho ang usok. Muling bumalik ang katahimikan sa sagingan. Ngunit ang bigat sa hangin ay nanatili. Napaupo si Mateo sa lupa, hinihingal. Hindi pa ito lubos na malaya, sabi ni Luntian. Ngunit ito'y nagising. Paano natin ito pipigilan? Tanong ni Mateo. May bahid ng pangamba, ngunit hindi ng pagsuko. Hindi sapat ang iyong lakas sa ngayon, sagot ng duwende. Kailangan mong maunawaan ang pinagmulan ng bato at kailangan mong makilala ang iba pang tagapangalaga. Iba pa, napataas ang kilay ni Mateo. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito, sagot ni Luntian. May mga lupain na may sariling bantay. May mga taong pinili rin tulad mo. Isang bagong liwanag ang sumilay sa isip ni Mateo. Hindi siya nag-iisa. Ngunit nangangahulugan din ito na mas malawak ang panganib. Sa di kalayuan, sa hangganan ng kanilang lupain, may aninong nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik itong nakamasid sa sagingan. Hindi ito duwende. Hindi rin ito isa sa mga tauhan ni Valerio. Isang babae, nakasuot ng mahabang damit, na tila hinabi sa ulap ng gabi. Mahaba ang kanyang buhok, na sumasayad sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Nang magtagpo ang kanilang paningin ni Mateo, bahagya itong ngumiti. Pagkurap niya, naglaho ang babae. May nakita ka, sabi ni Luntian. Tila batid ang nangyari. Oo, sagot ni Mateo. Sino siya? Tahimik ang duwende sa loob ng ilang sandali. Kung hindi ako nagkakamali, wika nito, siya ang tagapangalaga ng kabilang lupain, ng gubat sa Hilaga. Kaaway ba siya? Hindi, sagot ni Luntian. Ngunit kung siya narito, nangangahulugan itong ramdam na rin nila ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Ang takot ay naroroon pa rin, ngunit may kasabay na determinasyon. Kung kailangan kong maging mas malakas, wika niya, handa akong matuto. Tumingin si Luntian sa kanya nang may paggalang. Kung gayon magsisimula ang iyong tunay na pagsasanay bukas ng gabi. Habang sila'y naglalakad pabalik sa kubo, dama ni Mateo ang pagbigat ng responsibilidad sa kanyang murang balikat. Sa kailaliman ng lupa, may aninong naghihintay. At sa ibabaw ng lupa, may mga matang nagmamasid, tao man o hindi. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga piraso ay unti-unti nang nagkakahanay sa isang labanang hindi maiiwasan. Hindi nakatulog nang mahimbing si Mateo ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata,
Bumabalik sa kanyang isipan ang anyo ng babaeng nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Ang mahaba nitong buhok, ang mga matang tila nagliliwanag sa dilim, at ang ngiting hindi niya mawari kung babala o pagkilala. Pagsikat ng araw, tila walang nagbago sa baryo. Ang mga manok ay tumitilaok, ang mga bata ay naglalaro sa daan, at ang mga magsasaka ay abala sa bukid. Ngunit para kay Mateo, ang bawat galaw ng hangin ay may kahulugan. Habang nagigib siya ng tubig sa balon, muling kumirot ang marka sa kanyang palad. Hindi ito masakit, ngunit malinaw ang pakiramdam na may tumatawag sa kanya sa hilaga. Nang sumapit ang dapit hapon, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na susuriin lamang ang mga tanim sa likuran. Hindi na siya pinigilan ng ama, ngunit napansin niyang tila mas madalas itong tumingin sa gawing sagingan nitong mga nakaraang araw. Pagdating niya sa gitna ng sagingan, naroon na si Luntian. "Ramdam mo rin," wika ng duwende. "Oh," sagot ni Mateo, mula sa hilaga. Tahimik na tumango si Luntian. Siya'y naghihintay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa unang pagkakataon, pinangunahan ni Luntian si Mateo palabas ng hangganan ng kanilang lupain, patungo sa mas masukal na bahagi ng gubat. Habang sila'y lumalalim, nag-iba ang anyo ng kapaligiran. Ang mga puno ay mas matatangkad. Ang mga ugat ay tila mas malalalim ang kapit sa lupa. Ang hangin ay mas malamig at may bahid ng halimuyak na hindi niya matukoy. Hindi bulaklak, hindi damo, kundi isang sinaunang samyo. "Dito nagsisimula ang lupain ng hilaga," sabi ni Luntian. "Ang tagapangalaga nito ay hindi tulad mo. Mas matagal na siyang nakatali sa kanyang tungkulin." "Siya ba ang nakita ko kagabi?" tanong ni Mateo. "Kung hindi ako nagkakamali, sa ilalim ng isang matayog na punong nara ay may liwanag na tila nagmumula sa lupa. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sapat upang iguhit ang anyo ng isang tao." Unti-unting lumitaw ang babae. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa mga hibla ng liwanag at dahon. Ang kanyang balat ay may banayad na kislap, at ang kanyang mga mata ay kulay ng malalim na gubat. "Bata ng sagingan," wika niya. Malinaw at matatag ang tinig. "Lumapit ka." Bahagyang nag-alinlangan si Mateo, ngunit sumunod din. "Ako si Amara," sabi ng babae, tagapangalaga ng hilagang gubat. Hindi siya nagpakilala bilang diwata, ngunit dama ni Mateo na higit pa siya sa isang karaniwang nilalang ng gubat. "Alam ko kung sino ka," sagot ni Mateo, pilit na pinatatatag ang sarili. "Nararamdaman ko ang lupa." Bahagyang ngumiti si Amara. "At nararamdaman ka rin nito." Lumapit si Luntian at yumuko ng bahagya bilang paggalang. "Lumakas ang anino," sabi ni Amara. Seryoso ang muka. "Ang tanikala sa ilalim ng iyong lupain ay unti-unting humihina." "Dahil sa mga taong naghuhukay," sagot ni Mateo. "Hindi lamang dahil doon," tugon ni Amara. "May kamay na gumagabay sa kanila." Nanlamig si Mateo. "Si Valerio? Isa lamang siyang kasangkapan," sagot ni Amara. "May nilalang na nagbubulong sa kanyang isipan.
Isang anino na naghahanap ng daan palabas. Muling sumagi sa isip ni Mateo ang dalawang matang nagliliyab sa bitak ng lupa. Kung siya'y tuluyang makalaya, patuloy ni Amara, hindi lamang ang inyong baryo ang magdurusa. Ang buong lambak ay matutuyo. Ang mga ilog ay hihina. Bakit ako? Muli niyang tanong. Bagaman alam na niya ang sagot. Dahil pinili ka ng lupa, sagot ni Amara. Ngunit ang pagpili ay simula pa lamang. Ang pagiging tagapangalaga ay hindi lamang paghawak ng lakas. Ito'y pag-unawa sa balanse. Lumapit siya kay Mateo at itinaas ang kanyang kamay. Hindi siya hinawakan, ngunit ang marka sa palad ng binata ay muling kumislap. Ang marka mo ay sariwa, sabi niya. Hindi pa ito ganap na nagigising. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Mateo. Matutong tumingin sa loob, sagot ni Amara. Ang anino ay hindi lamang nasa ilalim ng lupa. Ito'y nakatali sa galit, sa inggit, sa pagnanais na umangkin. Kung hahayaan mong manaig ang takot, magiging mahina ang selyo. Tahimik si Mateo. Simula ngayong gabi, wika ni Amara, dadalhin kita sa ugat ng gubat, isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga ugat ng hilaga at timog. Doon mo masusubok ang iyong lakas. Pagsubok, ulit ni Mateo. Kung hindi mo mapatatag ang iyong marka, hindi mo kakayaning harapin ang anino kapag ito'y tuluyang magpakita. Biglang dumilim ang kalangitan. Kahit hindi pa lubos na gabi, ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo. Naramdaman ni Mateo ang muling pag-uga sa kanyang palad. Hindi tayo nag-iisa, mahina niyang sabi. Sa likod ng mga punong nakapaligid sa kanila ay may gumalaw na anino. Hindi hugis tao, hindi rin hayop. Isa itong manipis na usok na tila may sariling kalooban. Hindi pa ito ganap, wika ni Amara, matatag ang tindig. Ngunit sinusubukan na nitong abutin ka. Anong gusto nito sa akin? Tanong ni Mateo. Ang marka, sagot ni Amara. Ikaw ang susi. Unti-unting naglaho ang anino sa pagitan ng mga puno. Ngunit ang presensya nito ay nanatili sa hangin. Huminga ng malalim si Mateo. Kung dati inakala niyang ang tungkulin niya ay bantayan lamang ang sagingan, ngayon ay malinaw na mas malawak ang saklaw ng kanyang responsibilidad. Tinatanggap ko ang pagsubok, wika niya sa wakas. Sa mga mata ni Amara ay sumilay ang bahagyang pag-aproba. Kung gayon, sabi niya, maghanda ka. Sa susunod na pagbilog ng buwan, magsisimula ang iyong unang tunay na laban. At sa ilalim ng matayog na mga puno ng hilagang gubat, ang batang magsasaka ay tuluyang tumapak sa landas na maghihiwalay sa kanya mula sa karaniwang buhay. Isang landas na puno ng lihim, panganib, at kapalarang hindi na niya maaaring talikuran. Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal kaysa dati. Habang nagpapatuloy ang karaniwang gawain sa bukid, lihim namang naghahanda si Mateo para sa pagsubok na binanggit ni Amara. Sa bawat hakbang niya sa lupa, sinasanay niyang pakinggan ang marahang tibok na nagmumula sa kailaliman. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kapangyarihan ng marka ay hindi lamang lakas. Ito'y pakikinig. Ngunit kasabay ng kanyang pag-unlad ay ang paglalim ng anino. Isang gabi, bago pa tuluyang magbilog ang buwan, muling nagparamdam ang malamig na pag-uga sa sagingan. Hindi ito tulad ng nauna, mas mahina, ngunit mas tuso. Parang isang paghipo na sumusukat. Dumating si Luntian sa kanyang silid nang walang ingay. Panahon na, wika nito. Tahimik na tumango si Mateo at sumunod palabas. Sa hangganan ng kanilang lupa ay naghihintay na si Amara.
Ang kanyang anyo ay mas maliwanag sa ilalim ng halos bilog na buwan. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso. Hindi tayo maaaring magtagal, sabi niya. Ramdam ng anino ang ating pagkilos. Pinangunahan niya sila patungo sa mas malalim na bahagi ng hilagang gubat, sa isang lugar na hindi pa nararating ni Mateo kailanman. Habang sila'y naglalakad, napansin niyang ang mga ugat ng mga puno ay tila nagsasalubong at nag-uugnay sa isa't isa, na para bang may lihim na daan sa ilalim ng lupa. Ang ugat ng gubat, wika ni Amara, nang sila'y makarating sa isang malawak na espasyo sa gitna ng matatandang puno. Sa gitna ng lugar ay may isang dambuhalang punong tila mas matanda pa sa anumang nakikita ni Mateo. Ang katawan nito ay makapal. Ang balat ay may mga guhit na parang marka ng panahon. Mula rito ay nakausli ang napakalalaking ugat na bumubuo ng bilog sa lupa. Dito nagtatagpo ang mga lakas ng lupa, paliwanag ni Amara. Ang sagingan ng bukid ni, ang ilog, lahat ay may ugat na dumadaloy patungo rito. Lumapit si Mateo sa gitna ng bilog. Ramdam niya agad ang kakaibang lakas. Hindi marahas, kundi malalim at sinauna. Ang iyong pagsubok ay hindi laban sa anino, sabi ni Amara. Ito'y laban sa iyong sarili. Bago pa makapagtanong si Mateo, biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila nilamon ng manipis na ulap. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Amara. Sumunod siya. Sa unay katahimikan lamang ang bumalot sa kanya. Ngunit unti-unti, may mga larawan na sumulpot sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanilang kubo na nasusunog. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa tuyong lupa. Walang ani, walang pag-asa. Hindi mo sila mapoprotektahan! Umalingaw-ngaw ang tinig ng anino sa kanyang isipan. Napahigpit ang kanyang kamao. Isuko mo ang marka, patuloy ng tinig. At hindi sila masasaktan. Nararamdaman niya ang tukso. Kung bibitiw siya, maaaring tumigil ang banta. Maaaring bumalik sa dati ang lahat. Ngunit kasabay ng takot ay ang alaala ng kanyang panunumpa sa ilalim ng puno ng saging. Hindi ako pinili para umatras. Mahina, ngunit malinaw niyang sagot sa loob ng kanyang isipan. Biglang nagbago ang mga larawan. Ngayon ay nakita niya ang sarili, nag-iisa, nakatayo sa gitna ng wasak na lupa. Walang luntian, walang Amara, tanging siya. Mahina ka, bulong ng anino, isa ka lamang bata. Mula sa kailaliman ng kanyang dibdib ay may sumagot. Oo, bata lamang siya, ngunit anak siya ng magsasaka. Lumaki siya sa pawis at tiyaga. Ang lupa, ang kanyang unang guro. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa lupa sa gitna ng bilog ng mga ugat. Ako'y bahagi mo, wika niya. Hindi sa anino, kundi sa lupa mismo, at hindi kita pababayaan. Isang malakas na alon ng init ang dumaloy mula sa marka. Hindi ito apoy, kundi lakas na may kasamang kapayapaan. Ang mga larawan sa kanyang isipan ay nagsimulang mabasag na parang salamin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng anino. Galit, ngunit hindi na ganoon katatag. Biglang nagliwanag ang paligid. Nang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata, ang ugat ng gubat ay kumikislap sa banayad na luntiang liwanag. Ang malalaking ugat ng puno ay tila gumagalaw
na para bang kinikilala siya. Sa kanyang palad, ang marka ay mas malinaw na ngayon. Hindi na lamang hugis dahon, kundi may manipis na guhit na tila mga ugat na umaabot sa kanyang pulso. Natapos mo ang unang pagsubok, wika ni Amara. May bahid ng paghanga sa tinig. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa gilid ng bilog ay unti-unting nabuo ang isang aninong mas malinaw kaysa dati. Hindi na lamang ito usok. May hugis na itong halos kahawig ng tao. Ngunit ang mga mata ay walang liwanag. Tanging malamig na kadiliman. Hindi pa ito sapat, wika ng anino. Ngayon ay mas malinaw ang tinig. Lalakas ka pa, ngunit lalakas din ako. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pag-uga ng lupa sa malayo sa direksyon ng kanilang sagingan. Sinusubukan nitong sirain ang selyo, sabi ni Luntian. Tumayo si Mateo, kahit dama ang pagod mula sa pagsubok. Ano ang kailangan ko gawin? Bumalik tayo, sagot ni Amara. Ang susunod na galaw nito ay hindi lamang pananakot. Habang sila ay nagmamadaling bumalik sa hangganan ng kanilang lupain, naramdaman ni Mateo na may nagbago sa kanya. Hindi na lamang siya batang tumutugon sa takot. May liwanag na sa kanyang loob. Hindi maliwanag at magarbo, kundi matatag at tahimik. At sa kailaliman ng lupa, ang anino ay tuluyang namulat sa kanyang pinakamalaking hadlang. Isang batang magsasaka na hindi marunong sumuko bago pa tuluyang sumikat ang araw. Narating ni na Mateo ang hangganan ng kanilang lupain. Mula sa malayo ay ramdam na niya ang pagbabago. Ang sagingan na dati may tahimik na tibok ay ngayon tila kinakapos sa paghinga. Mas mabilis ito kaysa inaasahan ko, wika ni Amara, habang pinagmamasda ng bahaging sakop ng mga puno ng saging. Sinusubukan nitong sirain ang selyo habang mahina ka pa, dagdag ni Luntian. Tumakbo si Mateo patungo sa gitna ng sagingan. Sa bawat hakbang niya ay mas malinaw ang pag-uga sa ilalim ng lupa. Ang mga dahon ng saging ay hindi basta kumikilos sa hangin. Tila may puwersang nagtutulak mula sa ibaba. Pagdating niya sa lugar kung saan nakabaon ng bato, napansin niyang may manipis na bitak na muling umusbong sa lupa. Hindi ito malaki, ngunit sapat upang maglabas ng malamig na singaw. Lumuhod siya at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Sa kanyang isipan ay agad lumitaw ang larawan ng selyo, ang batong luntian na kumikislap sa kailaliman. Ngunit ngayon, may mga aninong tila gumagapang sa paligid nito, parang usok na naghahanap ng siwang. Hindi nito kayang basagin ang bato, sabi ni Luntian. Ngunit kaya nitong pahinain ang paligid nito. Kung masira ang lupa sa paligid, dagdag ni Amara, mawawala ang balanse. Huminga ng malalim si Mateo. Ang marka sa kanyang palad ay nagliliyab, ngunit hindi sa galit, sa pagnanais na protektahan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Hindi mo ito malalabanan sa lakas, sagot ni Amara. Ang selyo ay hindi sandata. Ito'y kasunduan. Napikit si Mateo. Kasunduan. Naalala niya ang gabing nanumpa siya sa ilalim ng puno ng saging. Hindi niya inangkin ang kapangyarihan ng bato. Ipinangako niyang iingatan ito. Kung gayon, tinbulong niya, hindi kita lalabanan. Mula sa kailaliman ay narinig niya ang galit na pag-ugong ng anino. Mahina! Sigaw nito sa kanyang isipan. Ipagtanggol mo ang sarili mo! Ngunit hindi siya sumagot sa anino. Sa halip, kinausap niya ang lupa. Kung ako'y tunay na bahagi mo, wika niya, ipakita mo sa akin kung paano kita patatatagin.
Sandaling iyon, may bagong pakiramdam na dumaloy sa kanya. Hindi init, kundi lamig na payapa. Ang marka sa kanyang palad ay tila nag-ugat sa lupa at sa kanyang isipan ay nakita niya ang mga ugat ng saging na nakapaligid sa bato. Mahina ang mga ito. May mga bahagi na natutuyo, hindi dahil sa anino lamang, kundi dahil sa takot na dumadaloy sa lupa tuwing ito'y ginagambala. Ang takot ay nagpapahina sa ugat. Wika ni Amara, tila nababasa ang kanyang isipan. Dahan-dahan, inilagay ni Mateo ang kanyang kabilang kamay sa lupa, hindi upang pigilan ang anino, kundi upang ibahagi ang kanyang lakas. Hindi siya malakas na mandirigma, ngunit sanay siya sa pagtitiis, sa paghihintay ng ani, sa pagtanggap ng tagtuyot at pag-asa sa ulan. Ibinahagi niya ang katahimikan ng kanyang loob. Unti-unting lumiwanag ang imahe ng mga ugat sa kanyang isipan. Ang mga aninong gumagapang ay tila nahihirapang kumapit. Hindi ito maaari. Umalingaw-ngaw ang tinig ng anino. Ang lupa ay sa akin. Hindi mo ito pag-aari. Mariing sagot ni Mateo. Ngayon ay mas malinaw ang kanyang tinig. Walang nagmamay-ari sa lupa. Biglang lumakas ang pag-uga. Ang bitak sa lupa ay bahagyang lumawak. At mula rito ay umangat ang hugis ng anino. Mas malinaw na ngayon. Halos kahugis ng tao. Ngunit ang anyo'y parang nababalot ng usok. Isuko mo ang marka! Sigaw nito. Tumayo si Mateo, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ako ang may hawak nito, sagot niya. Tayo ang hinahawakan ng lupa. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang anino. Sa likod ni Mateo ay naramdaman niya ang presensya ni Naluntian at Amara. Hindi sila umaatake. Hindi sila naglalabas ng liwanag o sandata. Sila'y nakatayo lamang, matatag, bahagi ng balanse. Ang selyo sa kailaliman ay kumislap. Ang mga ugat ng saging ay unti-unting umigting at yumakap sa paligid ng bato. Pinatatag ang lupa sa ibabaw nito. Isang malakas na alon ang dumaloy palabas mula sa marka ni Mateo. Hindi ito marahas. Ito'y parang paghinga ng lupa na sa wakas ay naging maayos. Sumigaw ang anino at ang anyo nito'y nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang usok na tinatangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nagsalita ito ng malamig at malinaw. Hindi mo ako kayang ikulong magpakailanman. Ang tao ang magpapalaya sa akin. At sa isang iglap, naglaho ito sa bitak ng lupa na muli ring nagsara. Bumalik ang katahimikan sa sagingan. Ngunit hindi ito ang katahimikang walang panganib. Ito'y katahimikang may babala. Dahan-dahang bumangon si Mateo. Ramdam niya ang pagod, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang isipan. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Hindi pa, sang-ayon ni Amara. Ngunit ngayon ay alam mo na ang iyong lakas. Hindi ito galit, dagdag ni Luntian. Ito'y pagtitiis. Tumingin si Mateo sa paligid ng sagingan. Ang mga dahon ay muling payapang gumagalaw sa hangin. Ngunit sa malayo, sa gawing baryo, may ilaw na gumagalaw sa dilim. May mga taong naglalakad sa direksyon ng kanilang lupa. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang sinabi ng anino. Ang tao ang magpapalaya sa akin. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa anino sa ilalim ng lupa, kundi laban sa kasakiman ng mga taong handang maghukay ng mas malalim kaysa sa kanilang naiintindihan. At alam ni Mateo na ang susunod na pagsubok ay hindi na sa mundo ng mga nilalang,
kundi sa mundo ng tao. Hindi nagkamali si Mateo. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nagising ang buong baryo sa ingay ng mga makina. Mula sa kanilang kubo ay tanaw ang makapal na alikabok na unti-unting umaangat sa gawing hilaga ng kanilang lupain. Ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng tunog ng bakal na sumasalpok sa lupa. Lumabas si Mang Dario, baka sa mukha ang pag-aalala. "Ano ang ginagawa nila?" bulong nito. Hindi na kailangang sumagot ni Mateo. Sa gilid ng kanilang sagingan ay may mga taong nagtatayo ng bakod na yari sa yero at kahoy. May dalang malalaking kagamitan ang ilan, pala, piko, at isang maliit na makinang panghukay. Sa gitna nila ay nakatayo si Ginoong Valerio. "May permit kami!" Malakas nitong wika nang lapitan sila ni Mang Dario. "Hindi namin gagalawin ang mismong sagingan ninyo. Sa hangganan lamang. Ang hangganan na yan ay bahagi ng aming lupa," mariing sagot ni Mang Dario. Ngunit may hawak na papel si Valerio. Isang dokumentong pirmado at may selyo. Hindi malinaw kay Mateo kung paano ito nakuha, ngunit sapat iyon upang magdulot ng kalituhan sa baryo. Habang nagtatalo ang matatanda, naramdaman ni Mateo ang malamig na pag-igting sa kanyang palad. Hindi ito simpleng paghuhukay. Lumapit siya sa bakod at sa pagdampi ng kanyang kamay sa lupa, agad niyang nakita sa kanyang isipan ang mga ugat na nanginginig sa ilalim. Mas malalim ang balak ng mga taong ito. "Tagapangalaga," bulong ni Luntian, na biglang nagpakita sa kanyang tabi, ngunit hindi napapansin ng iba. Ang paghuhukay ay patungo sa bahaging mahina ang selyo. "Alam ba nila?" tanong ni Mateo. "Hindi ganap," sagot ng duwende. Ngunit may nagbubulong sa kanilang isipan. Sa di kalayuan ay nakita ni Mateo si Valerio na tila may kausap, hindi tao, kundi ang hangin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Tila may sinusunod na utos na siya man ay hindi lubos na nauunawaan. Lumakas ang ingay ng makina. Bawat pagbaon ng bakal sa lupa ay parang pagbaon din sa dibdib ni Mateo. Biglang nag-iba ang kulay ng kalangitan. Ang maliwanag na bughaw ay bahagyang naging mapusyaw. At ang hangin ay nagdala ng alikabok na hindi karaniwan sa panahong iyon. "Kung magpapatuloy ito," sabi ni Amara, na nagpakita rin sa gilid ng mga puno, "mahahawi ang lupa sa bahaging nagtatali sa anino." Hindi makalapit si Mateo ng lantaran. Kung gagamitin niya ang marka sa harap ng lahat, mapapansin siya. Ngunit kung wala siyang gagawin, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Napahinto ang makina. May bahagi ng lupa na biglang bumigay sa ilalim ng hinuhukay na lugar. Isa sa mga tauhan ni Valerio ay napasigaw habang napaurong sa biglang pagguho. "Anong nangyayari?" sigaw ng isa. Ang lupa ay hindi basta bumibigay. Ito'y umiikot, tila may humihila mula sa kailaliman. Sa isip ni Mateo ay narinig niyang muli ang tinig ng anino. "Palayain mo ako." Hindi niya ito tinugon. Sa halip, ipinikit niya kanyang mga mata at dahan-dahang inilapat ang kanyang palad sa lupa sa likod ng bakod. Hindi nakikita ng iba. Hindi sa galit, bulong niya. Hindi sa takot. Ang marka ay nag-init, ngunit ngayon ay kontrolado na niya ang daloy nito. Sa ilalim ng lupa ay nakita niya ang mga ugat na nabubuwal.
dahil sa paghuhukay. Hindi niya maaaring pigilan ang tao sa puwersa, ngunit maaari niyang palakasin ang lupa sa ibang bahagi. Unti-unting nag-iba ang direksyon ng pagguho. Sa halip na lumalim, ang maluwag na lupa ay nagsimulang magsara pabalik. Tila hinihigop ang sarili nitong alikabok. Napaatras ang mga manggagawa. "Hindi ligtas dito!" sigaw ng isa. Tumingin si Valerio sa paligid, bakas ang galit at pagkalito. "Magpatuloy kayo!" utos nito, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa tinig. Sa sandaling iyon, may malakas na hangin na umihip mula sa hilaga. Ang mga punong saging ay sabay-sabay na yumuko, hindi sa marahas na paraan, kundi parang babala. Naramdaman ni Mateo ang pagdating ng presensya sa kanyang likuran. "Hindi nila titigilan," sabi ni Amara. "Mas lalalim ang kanilang paghahangad kapag mas marami silang hindi nauunawaan." "Kung hindi ko sila mapipigilan," sagot ni Mateo, "kailangan kong baguhin ang kanilang isip." "Hindi iyon saklaw ng marka," sabi ni Luntian. "Ngunit saklaw iyon ng pagiging tao," tugon ni Mateo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Valerio. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi awa. Ang anino ay hindi lamang nasa ilalim ng lupa. Ito'y unti-unting pumapasok sa puso ng tao. At kung hindi niya mapipigilan ang paghuhukay sa pamamagitan ng lakas, kailangan niyang harapin ang mismong ugat ng kasakiman. Habang unti-unting umaatras ang mga manggagawa dahil sa takot sa pagguho, lumapit si Mateo sa ama. "Tay," mahina niyang sabi, "kailangan nating kausapin ang buong baryo." "Para saan?" tanong ni Mang Dario, pagod at balisa. "Hindi ito simpleng pagbili ng lupa," sagot ni Mateo. "May mas malalim na dahilan kung bakit nila ito gustong hukayin." Hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. Hindi pa. Ngunit alam niyang ang susunod na laban ay hindi na sa pagitan niya at ng anino lamang. Ito'y magiging laban para sa paniniwala ng buong baryo. Sa malayo, nakatayo si Valerio, nakatingin kay Mateo, nang may kakaibang pag-aaral sa mga mata. At sa kailaliman ng lupa, may mahinang halakhak na muling umalingaw-ngaw. Ang anino ay natututo rin. Nang gabing iyon, hindi na muling bumalik ang mga manggagawa sa sagingan. Ngunit ang bakod ay nanatili, isang malinaw na tanda na hindi pa tapos ang kanilang balak. Sa loob ng kubo, tahimik ang hapunan ni Mateo. Hindi karaniwan ang katahimikang iyon. Ito'y mabigat, tila may nakabitin na bagyong hindi pa dumarating. "May pagpupulong bukas sa plaza," sabi ni Mang Dario, habang inililigpit ang pinggan. "Ipapatawag ng kapitan ang lahat. Nais pag-usapan ang isyu ng lupa." Napatingin si Mateo sa kanyang ama. "Pupunta tayo?" "Dapat," sagot nito. "Hindi lang ito tungkol sa atin." Magdamag na nag-isip si Mateo. Alam niyang hindi niya maaaring banggitin ang tungkol sa selyo, sa anino, o sa mga tagapangalaga. Ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan upang ipagtanggol ang lupa nang hindi inilalantad ang lihim. Sa labas ng kanilang bintana, nakita niya si Luntian na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. "Ang laban mo bukas ay hindi sa ilalim ng lupa," wika ng duwende. "Ito'y sa puso ng tao." "Mas mahirap iyon," sagot ni Mateo. "Ngunit mas mahalaga," tugon ni Luntian. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo sa plaza. Nasa gitna ang kapitan, at sa isang gilid ay nakatayo si Ginoong Valerio. May hawak na mga papeles.
at may kasama pang 2 lalaking hindi taga roon. Ang proyektong ito, paliwanag ni Valerio, ay magbibigay ng trabaho, magkakaroon ng bodega at posibleng pabrika. Uunlad ang baryo. May ilang tumango, ang iba'y nagbulungan. Tumayo si Mang Dario. At ano ang kapalit? Ang lupa naming pinagtataniman? Bahagi lamang, sagot ni Valerio. At may bayad. Tumibok ng malakas ang puso ni Mateo. Ramdam niya ang marka sa kanyang palad. Hindi bilang babala, kundi bilang paalala. Tumayo siya. May ilang napatingin sapagkat bihira siyang magsalita sa mga ganitong pagtitipon. Mga kapitbahay, panimula niya, maingat ngunit malinaw ang tinig. Ang lupa po natin ay hindi lamang hanap buhay. Ito ang dahilan kung bakit may pagkain tayo sa mesa. Kapag hinukay natin ito nang hindi iniintindi ang magiging epekto, maaring mas malaki ang mawala kaysa sa kikitain. Bata ka pa, singit ng isa sa mga tauhan ni Valerio. Ano ang alam mo sa kaunlaran? Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko po sinasabing mali ang pag-unlad, sagot niya. Pero hindi lahat ng pag-unlad ay tama ang paraan. Nakita ninyo kahapon, biglang gumuho ang lupa. Hindi iyon normal. Nagkatinginan ang ilan sa mga magsasaka. Totoo, nasaksihan nila iyon. Maaaring nagkataon lamang, giit ni Valerio. Ngunit may bahid ng inis ang tinig nito. Kung gayon, dagdag ni Mateo, handa po ba kayong ipagsapalaran ang bukirin, ang ilog, at ang ani natin sa isang bagay na hindi pa tiyak? Tahimik ang plaza. Mula sa likuran, may isang matandang magsasaka ang nagsalita. Noong kabataan ko, may nagtangkang maghukay sa hilaga. Nagkaroon ng tagtuyot matapos iyon. Napatingin si Mateo kay Amara na nakatayo sa lilim ng punong akasya. Nakikita lamang niya. Hindi siya nagsasalita, ngunit dama niya ang pagsang-ayon nito. Isa-isa, nagsalita ang iba. Hindi laban sa pag-unlad, kundi para sa pag-iingat. Ang kapitan ay napakamot sa ulo. Marahil, wika nito, dapat muna nating pag-aralan ang epekto bago ituloy ang paghuhukay. Umigting ang panga ni Valerio. May pahintulot na kami. Ngunit may komunidad din, sagot ng kapitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang mahinang pag-alog sa kanyang palad. Hindi mula sa anino, kundi mula sa lupa, parang isang buntot ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Matapos ang pagpupulong, lumapit si Valerio kay Mateo. Marunong kang magsalita, sabi nito. Malamig ang ngiti. Ngunit hindi mo nauunawaan ang malalaking bagay. Baka po, sagot ni Mateo nang may paggalang. Ngunit nauunawaan ko ang lupa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likod ng mga mata ni Valerio ay may aninong gumagalaw. Hindi pisikal, kundi isang impluensyang tila bumabalot sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos, mahina nitong sabi bago lumayo. Nang gabing iyon, muling nagtungo si Mateo sa sagingan. Nasa tabi niya, sina Luntian at Amara. Napigilan mo ang unang hakbang, sabi ni Amara. Ngunit hindi niya titigilan, dagdag ni Luntian. Tumingin si Mateo sa lupa kung saan nakatali ang selyo. Kung patuloy niyang pakikinggan ang anino, wika niya, kailangan kong ihanda ang sarili ko sa araw na tuluyan itong magpakita. Sa kailaliman, may mahinang pag-ugong, hindi malakas, ngunit malinaw. Ang anino ay naghihintay. Ngunit ngayon, ang baryo ay nagising na rin. At sa gitna ng tahimik na gabi,
Sa pagitan ng lupa at ng tao, tumindig ang batang magsasaka bilang tulay ng dalawang mundong magtatagpo sa isang di maiiwasang paghaharap. Hindi nagtagal matapos ang pagpupulong sa plaza ay tuluyan ng nahayag ang tunay na layunin ni Ginoong Valerio. Sa kabila ng pansamantalang pagpapatigil ng kapitan, lihim pa ring gumalaw ang negosyante. Sa isang gabi na walang buwan, muling umalingaw-ngaw ang ingay ng makina. Ngunit ngayon ay mas malalim sa hilagang bahagi, malapit sa hangganan ng selyo. Nagising si Mateo sa biglaang pag-init ng marka sa kanyang palad. Hindi ito babala lamang. Ito'y sigaw. Lumabas siya ng kubo at nakita ang bahagyang pagliwanag sa may gubat. Ilaw ng makinang naghuhukay. Ang hangin ay mabigat at ang mga dahon ng saging ay tila nakayuko sa pangamba. Panahon na, wika ni Luntian na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Sa kabilang direksyon ay lumitaw si Amara. Seryoso ang mukha. Sinadya niyang hukayin ang bahagi kung saan pinakamahina ang tanikala. Sabi niya, ginabayan siya ng anino. Tumakbo si Mateo patungo sa lugar. Habang papalapit siya, nakita niyang nagbukas ang lupa sa ilalim ng makinang panghukay. Ang mga tauhan ay nagtakbuhan. Ngunit si Valerio ay nanatiling nakatayo sa gilid ng hukay. Tila nahihipnotismo sa malalim na butas na unti-unting lumalawak. Mula sa kailaliman ay umangat ang usok, makapal at malamig, at sa loob nito, tuluyang nabuo ang anino. Ngayon ay malinaw na ang anyo nito, kahugis ng tao ngunit mas matangkad. Ang mga matay tila dalawang malalim na hukay na walang liwanag. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang tinig nito, hindi lamang sa hangin kundi sa isipan ng lahat. Ang lupa ay malaya. Napahawak si Mateo sa kanyang palad. "Hindi ka malaya," sagot niya, kahit nanginginig ang kanyang boses. Napatingin sa kanya si Valerio, tila nagising mula sa ulirat. "Ano ito?" Bulong nito, takot na ang nangingibabaw sa muka. "Ginamit ka lamang," sabi ni Mateo. Lumakas ang hangin. Ang mga puno ay nagsiyuko. Ang lupa sa paligid ng hukay ay nagsimulang magbitak. "Bata," wika ng anino, "ikaw ang natitirang hadlang." Lumakad si Mateo palapit sa gilid ng hukay, kasabay ni Luntian at Amara. "Hindi siya nag-iisa," mariing sabi ni Amara. "Ang lupa ay may alaala," dagdag ni Luntian, "at hindi ka nito kinikilala bilang Panginoon. Ngunit malakas na ngayon ang anino. Ang usok na bumabalot dito ay umabot sa mga ugat ng puno. Unti-unting pinapadilim ang mga ito." Nararamdaman ni Mateo ang paghina ng selyo. Kung lalaban siya sa galit, lalakas lamang ang anino. Kung uurong siya, tuluyan itong makakalaya. Ipinaling niya ang kanyang mga mata sa sagingan, sa kubo nila, sa bukid, sa mga taong natutulog na walang kamalay-malay sa nagaganap. Hindi ito laban para sa kapangyarihan. Ito'y laban para sa balanse. Lumuhod siya sa gilid ng hukay at inilapat ang dalawang palad sa lupa. "Hindi kita kaaway," wika niya sa anino. "Ikaw ay bahagi rin ng lupa." Umalingaw-ngaw ang galit na halakhak. "Ako ang tunay na lakas nito." "Hindi," sagot ni Mateo. "Ikaw ang pagnanais na umangkin." Sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng unang tagapangalagang nalinlang ng kapangyarihan, ang pinagmulan ng anino. Hindi ito isinilang na masama,
ito'y naligaw. Kung ikaw ay minsang tagapangalaga, patuloy ni Mateo, bumalik ka sa iyong tungkulin. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ang marka sa kanyang palad ay nagliwanag, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito sumiklab, ito'y kumalat, parang mga ugat na umaabot sa lupa. Narinig niya ang tibok ng selyo. Narinig din niya ang mahinang tibok sa loob ng anino, isang bahid ng dating liwanag. Hindi mo ako kayang baguhin, bulong nito, ngunit may pag-aalinlangan na ngayon. Hindi ko kailangang baguhin ka, sagot ni Mateo. Kailangan lamang kitang alalahanin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng itinuro ng lupa sa kanya. Ang pagtitiis ng tagtuyot, ang paghihintay ng ulan, ang pag-usbong matapos ang bagyo. Unti-unting nagbago ang liwanag sa paligid ng anino. Ang usok na bumabalot dito ay nagsimulang humina na parang tinatangay ng hangin. Sa loob nito ay lumitaw ang hugis ng isang taong nakayuko, hindi halimaw, kundi isang dating tagapangalaga na nabalot ng galit. Matagal na akong nakakulong, mahina nitong sabi. Hindi ka ikinulong ng lupa, sagot ni Mateo. Ikaw ang kumalas sa balanse. Sa tulong ni Amara at Luntian, ang liwanag ng mga ugat ay umabot sa hukay. Ang bitak sa lupa ay nagsimulang magsara, hindi sa puwersa kundi sa paghilom. Ang anino ay unti-unting lumiit. Sa huling sandali, tumingin ito kay Mateo. Ang tao pa rin ang magiging dahilan ng pagbabalik ko, babala nito. Kung mangyari man iyon, sagot ni Mateo, may susunod na tagapangalaga. Sa isang malakas, ngunit hindi marahas na liwanag, tuluyang naglaho ang anino at ang hukay ay nagsara na parang sugat na gumaling. Bumagsak si Mateo sa lupa, pagod ngunit buhay. Lumapit si Mang Dario, na nagising sa ingay at nakasaksi sa huling sandali ng pangyayari. Bagaman hindi niya lubos na naunawaan ang nakita. Anak, mahina nitong wika. Ngumiti si Mateo kahit nanghihina. Ayos na po, tay. Sa mga sumunod na araw, tuluyang umatras si Valerio. Ipinagbili nito ang kanyang mga kagamitan at umalis ng baryo. Dala ang takot at hiya. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa San Isidro. Ngunit si Mateo ay hindi na tulad ng dati. Sa tuwing naglalakad siya, sa sagingan dama niya ang tahimik na tibok ng lupa, hindi bilang pasanin, kundi bilang ugnayan. Madalas pa rin magpakita sina Luntian at Amara, ngunit hindi na bilang tagapagtanggol lamang, kundi bilang mga kasama sa pagbabantay sa balanse. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang bagong usbong ng mga dahon ng saging, hinawakan niya ang marka sa kanyang palad. Hindi na ito kasing liwanag ng dati. Ito'y naging bahagi na niya, tulad ng lupa na hindi kailangang sumigaw upang marinig. At sa ilalim ng payapang bukirin, sa kailaliman ng lupa at sa puso ng tao, nanatiling buhay ang kasunduan. Hanggat may nagmamahal sa lupa, may tatayong tagapangalaga. Wakas ng lupa na hindi kailangang sumigaw upang marinig. At sa ilalim ng payapang bukirin, sa kailaliman ng lupa at sa puso ng tao, nanatiling buhay ang kasunduan. Hanggat may nagmamahal sa lupa, may tatayong tagapangalaga. Wakas.